Ngayong 2026, habang umiigting ang tensyon sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel, hindi lang ang dalawang bansa ang nasasangkot. Maraming bansa sa gitnang silangan at paligid nito ang dinamay sa conflict at malinaw kung bakit nangyayari ito. Maraming bansa sa rehiyon ang may US o koalisyong militar na base sa loob ng kanilang teritoryo. Nang atakihin ng Iran ang mga target ng US at Israel sa Iran, hindi maiiwasang ang kanilang retaliation ay makaapekto rin sa mga bases sa kalapit na bansa tulad ng UAE, Kuwait, Bahrain, Qatar at Iraq. Ang mga missile at drone strikes ay minsan tumatama o nag-i-intercept sa loob ng teritoryo ng kalapit na bansa. Kaya may aksidenteng damage at biktima kahit hindi nila intensyon na atakihin ang mga ito. Ang geography ng gitnang silangan ay isa ring dahilan kung bakit dinamay ang ibang bansa. Siksik ang rehiyon at ang maliit na deviation ng missile o drone ay maaaring makaapekto sa mga kalapit na teritoryo. Ang mga critical trade routes tulad ng Strait of Hormuz ay dumadaan sa pagitan ng Iran at mga kalapit na bansa. Kapag nagkaroon ng banta o aktwal na pag-atake, napipilitang magre-route ang mga barko at eroplano, nagdudulot ng malaking disruption sa ekonomiya at seguridad ng mga bansang nasa paligid. Ang rerouting ng shipping at flight paths ay hindi lang nagdudulot ng delay. Tumataas din ang insurance costs, tumataas ang presyo ng langis at naaapektuhan ang global trade. Bukod dito, ang alliances at geopolitical ties ay nagpapalala rin ng sitwasyon. Iran ay kaalyado ng iba't ibang grupo at milisya sa rehiyon, kabilang ang Hezbollah sa Lebanon at iba pang Axis of Resistance partners. Ang kanilang mga galaw ay minsang nagdudulot ng epekto sa mga bansang may kaugnayan sa Amerika at Israel, kaya dinamay din sila. Maraming bansa rin ang may strategic agreements sa US, kaya kahit hindi direktang kaaway ni Iran, maaari silang maging target o apektado bilang collateral. Ang conflict na ito ay may malaking epekto sa global economy. Ang presyo ng langis ay umabot na sa mahigit $100 per barrel. Tumataas ang war risk insurance costs at naapektuhan ang mga shipping lanes at airspaces. Ang mga bansang dinamay ay napipilitang mag-adjust ng kanilang foreign policy at security measures tulad ng pagtaas ng alert level, civil defense protocols at pag-monitor ng conflict developments. Marami ring bansa ang naglalaan ng resources upang protektahan ang kanilang mamamayan, infrastructure at economic assets mula sa anumang pagkakalantad sa conflict. Ang dinamay na epekto ng Iran conflict ay malinaw na nagpapaalala kung gaano kakomplikado ang geopolitics sa gitnang silangan. Hindi lang ito laban ng dalawang bansa. Ito ay web ng alliances, strategy at proximity na nakakaapekto sa bawat kalapit na bansa. Habang nagpapatuloy ang tensyon, nananatiling nakamasid ang buong rehiyon at mundo at bawat galaw ay may malaking implikasyon sa seguridad, ekonomiya at pang-araw-araw na buhay ng milyon-milyong tao. Bukod sa mga direkta at indirect na epekto, nakakaapekto rin ang tensyon sa social at humanitarian aspects. Maraming civilian populations sa kalapit na bansa ang nagkakaroon ng takot sa potensyal na atake, naglalagay ng pressure sa emergency services at hospitals at nagreresulta sa pagbabago sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga bansang dinamay ay hindi lang nag-iisip tungkol sa politika o ekonomiya. Kailangang tiyakin ang proteksyon ng kanilang mamamayan laban sa anumang banta na nagmumula sa conflict zone.
Ang tindi ng sitwasyon ngayon ay nagpapakita ng kahalagahan ng diplomacy, alertness at strategic planning. Ang mga bansang dinamay ay patuloy na nagbabantay at nag-a-adjust sa bawat galaw ng Iran at ng kanilang mga kalaban habang sinusubukang panatilihin ang stability sa rehiyon. Ang bawat aksyon sa gitnang silangan, mula sa missile strike hanggang sa political decision, ay may domino effect na umaabot hindi lang sa rehiyon kundi sa buong mundo. Sa gitna ng delikadong sitwasyon, malinaw na ang Iran conflict ay hindi simpleng lokal na laban. Ito ay pandaigdigang isyu na may direktang epekto sa buhay, seguridad at ekonomiya ng milyon-milyong tao sa buong mundo.